Live na to, ha? O yan, live na yan, sir. Okay. Yes, good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum. Nandito po kami sa isang lugar na buhay ang kultura ng ating bansang Pilipinas. Ha? At dito, mula dito, sa lugar na to, pag-uusapan natin ang isang kulturang hindi atin. Didibatihan. Mahabang panahon. Ito daw issue niya. Yung iba naman ay palaban. Kaya maririnig natin mismo sa ating mga kasama higit kung ano ang kanilang posisyon patungkol sa divorce. Kasi ito ay pumasa na. Lower house. Sa malaking kapulungan. Nandito ngayon. Mataas na kapulungan. At sa mga bali-balita na lumalabas, wala ka naman ang confirmation dyan. Ito, balik-tarin ko na lang. Yan. Ang balita ko sa Senate, parang hati ba? O parang lumalamang ba ang no? Yan ang pag-uusapan natin dito sa kapihan. Pero hot chocolate yung akin. Kasama natin, siyempre, si Attorney Philip Jurado, ang atin pong Chief of Staff. Yan. At siyempre, kasama po natin si Ma'am Alia, DFA. Hindi ko masabi yung tank commander. Hanapin yung tank. Si Cristel, aming troubleshooter sa opisina. Ayan po si Catherine. Yan po ang aming protocol officer. At yan naman po si Christine. Yan po ang miyembro ng Santa Group. Yan po yung mga matutulungan. Nadia Montenegro, saan po. Yan naman po ang ating representative, political. Ngayon, aalamin natin kung sino ang antay. Ba't na kay Nadia? Antay ba si Nadia? Antay yan, antay. Ayaw maalis. Ayaw maalis yung telepono. Bakit naman undecided ka sa divorce, Tol? Hindi ganito maraming nilagay ng isipin. Yung una, naisipin ko. Sa sarili kong buhay, hindi ako sumasagot para sa iba. Sa pinagdaanan ko, at bilang isang ina, ito ang anak ng babae. So ayaw mo ng divorce? Kapag kung maaari, ayaw ko ng divorce. Kaya maaari, sa umpisa pa lang, di ba, maayos yung hindi naman na-perfecto na mga relasyon, hindi naman natin alam kung mangyayari ko na tapos. Kaya importante, kilalanin mo mo, kaya pangasawa mo. Masyadong malalim mo. So, ako bilang isang inalang ang aking siyempre para sa mga anak ko na mag-anak. So undecided ka o antay? Antay ako. Antay. So kanina undecided, ngayon antay bigla. Kasi kailangan natin bigyan. Kailangan natin bigyan on my part when you focus on my past life, what I've been through experience, and sa future ng mga magiging anak ko, walang gusto mo, walang inang may gusto mo ng divorce. Nandun ako. Pag nangyari ng lahat, ang nanay ko po, battle. Ang dalawang kapatid ko, battle. Galing po ako sa battle, family violence. Ni minsan, hindi po namin dinalo na mag-hiwalay. May paraan para maayos. Pero, like what I said, case-to-case basis. I am talking about my violence. Hanggat nakayanan ng mga magulang ng sama, hanggang naging violent na nga.
Talagang di wala. Kaya it's a case-to-case basis. But if you ask me now, a mother, ayoko po mag-divorce ang mga anak. Yun. Mga anak ko po, iba po ang mga sa ibang tao. Okay. Kaya pag-iisipan ko ba ito para sa ibang tao dahil nandudungan na. Kaya ako ang Okay. Malinaw ang papapaliwanag. Ginang Nadia Montenegro. Atin naman pong tatanungin. Wag mo na si Christine kasi mamaya ito, wala pang asawa ito. Wala pa rin asawa itong isa. Wala pa rin asawa ito. Ito muna. Attorney, ito maraming asawa to. From the very start, I'm advocate itong divorce law. Kasi para sa akin, talagang ang mag-asawa, hindi na maligaya at hindi na sila tumama sa kanilang sinumpaan ng araw. Dapat na kaya na sila mag-iwalay. Pero of course, hindi ka naman ini-impose na dapat mag-divorce kayo. No? Bigyan natin yung tao ng choice kung gusto nila mag-divorce. Ang mahirap kasi kapag hindi mo ito pinasahan, so kami na sila eh. Yes, may an argument, pero being a lawyer for 30 years, ang dami ko ginawakan namin ng cases. Very painful na situation eh. Pero ang argument, medyo mahirap at magastos. Dito sa divorce law, kung divorce bill, kung magpapasa sa ito, mabibigyan ng pagkakataon ng mga pamilya, mag-asawa na mag-iwalay ng maayos. Ano yung wala na talagang pag-asang maayos pa yung relasyon nila? Bakit natin ipigilan? Bakit natin hindi natin siya nabigyan ng pagkakataon na makapagbagong buhay, mag-asawa ulit? Yes, there is magnet, pero as I said, nila-asal-asaan namin medyo mahirap. Kasi yung reason, yung friend sa analysis is psychologically incapacitated. Ang napakahirap i-prove. Medyo magastos. Will cost you how much? Minimum of 200. 1,000 yan, ha? 1,000. Pero Senator, ang pinakamahirap sa analysis, because of the long process, yung pain na mararamdaman mo, when you are passing through that process, kung kadyo sa korte, sasabihin mo yung nangyari sa'yo, ipag-examine ka ng fiskal, ng kalaban mo, makaharap ang mga tao. Very, very painful. Talagang traumatic yung mga nagiging kliyente ko, sabi nila, ano ba yung sa proseso, ginakanganda bago nakuha. Then, hindi mo na ginagawa, dahil dalawa, hindi na-accept yung psychological incapacity. Maski 20 years na silang hiwalay. Kasi may pa bang pag-asa yun? 20-30 years silang hiwalay. So, siguro, let's give this divorce bill a chance para sa mga asawang talagang wala na pag-asa. Okay. Natin, meron pala ng divorce law tayo, panorama na po. Oo, meron. Ang dami na avail dyan. Oo. Pero nung nakaibalik yung independence natin, dahil ito ng Pilipino, gobyerno natin na amid na wala ng divorce law. So, subukan natin. Sana nakapasok yung divorce bill na ito para sa mga mag-asawang gustong magkaroon pa ng panibagong buhay. Second chance, ha? Yes. Okay, ano naman ang opinion ng mga DFA dyan? Sir, hindi naman sa DFA, but just a personal opinion. Just a personal opinion. Okay. But I just have to argue. First, yung sinabi nga ni Attorney Jay, marriage kasi is a personal relationship. Personal yan, it's a private. It should be the decision only of the couple, the individual. Kung hindi ba nila, tutuloy nila ang kasal nila. And the government should be able to afford them yung access ng efficient and also yung mura, hindi siya mahal na way na magkaroon na desisyon yung mag-asawa kung sila ba ay mananatili na mag-asawa. Kasi ang personal decision yun, hindi dapat kaya naman mas gano'n na hindi pwede naman sasabihin nila mag-divorce. So, personal decision yun, no? Yes, it's a personal decision. And the government has the duty to ensure that the Filipino citizens may access sila sa paraan na legal at madali at hindi magastos na way kung mag-decide sila na maghiwalay. Parang nandun lang. Yes, Nandun lang yung batas. Yes, nandun lang yung batas.
Saka may mga reasons naman eh. Hindi naman yung basta lang mag-decide na sila na maghiwalay, di ba? Meron naman mga reasons, may mga grounds na nga. For example, meron ko ang abusive partner or talagang Ba't nakatingin ka kay attorney? Abusive ba siya? Diba? Napansin ko na, you are married to an abusive partner. no, yung attorney. Okay, ano pa? Pangalawa nga sir, yung kanina yung sabi ko sa taas, yung nagsasabi na ayaw na yun, physically anti-poor. Anti-poor siya. Okay. Kasi nga po, right now, sa current system natin, napakamahal na sa tayo. So yung mga mahihirap po, yung mga katiwang mamamayan, na hindi nila afford na mag-hire ng lawyer, ay nananatili sila doon sa mga, nananatili sila ng malungkot o na-affect ng pag-ibig mental health nila, sir. Kasi wala silang choice, diba? Dahil wala silang pera para kumuha ng lawyer. Samantalang pag magkaroon na po ng divorce, it's ano na, magiging accessible na sa kanila. So, I think it's not only yung maging accessible, magiging pantay-pantay na po ang mga Filipino steps. Dahil lahat sila ay may paraan na legal na magiging masaya muli o magkaroon ng second chance. Pangatlo, Magiging kapantay na natin ang global standards. Kasi sir, sa mundo ngayon, in our world, I think, Vatican, di ba? Vatican at saka Pilipinas na lang po gawa ko ng divorce. Sabi mo kasama. Ayan. One thing is that magiging affordable. Affordable. Kasi, dahil sa nga, napakamahal na ano yun, ng anan. Kasi you have to get a lawyer, siyempre may acceptance fee, may yung appearance fee, hindi pati napakatagal dahil yung mga case dito sa Pilipinas. So, yung aside yung parties, yung kapwa abogado ng secret, na part of the secret, malaking 50,000? Abogado? Wala ka na nga. Yan na, bumalik. Okay. Ano masasabi mo sa sinasabi ni attorney? Anti-poor daw, sabi ni attorney, tsaka ni Ma'am Aliyah. Hindi naman ako doon, sir. Pero ako, sir, bilang single woman, strong and independent, naniniwala po ako sa value ng choice. So, kung babae ka, kung abusive yan, unhealthy, unhappy, abusive, bigyan nyo naman po ng way out yung mga taong involved sa isang marriage. So, sir, bakit pa natin i-deny ng divorce ng Pilipinas? Sa datos po. Saka, sir, pro-divorce ako kasi kung policy po ng Estado, i-promote po ako physical, mental, psychological, emotional ng bawat Pilipino. Nasa konstitusyon po yun. So, ito po divorce na to, i-free po natin yun. Maganda yun, ha? Yung site ng Constitution, ha? I-free po natin yung mag-asawa, lalo na po yung mga anak. Doon po sa abuse, na emotional torture, na isang irreconcilable, na kasal, na nandun po sila ng mahabang panahon, dahil lang po sa legalidad po, dahil wala po tayo. Yun, sir, at meron po kami final, Senate Bill number 237, sir. Authored po kay Senator Padilla na dissolution of marriage po ito sa Pilipinas based po on certain grounds. Pagandahan po, sir, yung ipunit natin ninyo, hindi pa naman po natin tinatanggal yung reconciliation process. Na kung mag-reconcile po ang mag-asawa, maaari po i-set aside po yung divorce. At meron lang po mga pamantayan at criteria kung anong ginagawa sa sa'yo ng asawa mo, yun lang po yung pwede maging grounds po for divorce. So, hopefully po, kung bumoto po yung Kongreso ng 131 in favor, 109 na against, and 20 na abstain, hopefully, sir, makakuha kayo ng ganun sa Senado. Inshallah. Yan. Attorney. maipasa yung bill na otherwise, kung itong divorce bill na to, hindi lulusot sa Senado, yung opportunity na gusto talagang maghiwalay. Hiwalay, ano na natin maging batas yan? Then, may mag-asawa kung yan pero kapag nawala ko na yun, it goes to the long and then difficult process. Freedom of choice.
Okay, ano masasabi naman itong mga dalaga? Dalaga siya, dalaga. Tapos sir, sir, idagdag ko lang dun sa datos na nabanggit ni Kristen. Oo. Yung mga datos, yung kayang mag-buy, kayang mag-buy. What happened? Dahil yung mga anak ng mga nahihirapan sila yung nagsasama. That's why I think divorce is creating a better environment for children, lalo na kung yung parents nila. Talagang hindi na talaga, hindi nakakabuti ng magkasama. That's why I think, Bilang isang Kung hindi naman tayo naniniwala sa sibling. So, hindi po natin passport sa namin yung pakikialam sa estado ng relasyon ng ibang tao, ng kapwa natin. Kasi sila nagsasabi. Tsaka kung religious sa yung basis nila, kaya nila. I mean, choice mo yun eh. Kung ikaw, hindi ka naniniwala sa divorce, kung pag-divorce, pwede mo pigilan ibang akala din ko yan. Si Kristen wala pang asawa to. divorce, parang trying. Pero parang trying, mga savings sa goal na wala na hindi na kaya. Kaya din yung mga bata ng ito, parang business lang, family. Kasi sa akin nila parang tao yung so, parang bigyan na. So, I'm basing it only on my experience. Hindi ko pagkakahit sa babae at sa mga anak yan. Dahil naman ako doon, at yun lang ang akin. Pinapangaral ko lang mga anak, huwag gawin option ang marriage kasi may divorce. Siguro po that's the Yeah. point po. Yung Exactly. yung violence against women, kung corrupt na yung pa na anak mo, Yon. So dito po sa aming talakayan, dito sa kapihan sa Ilustrado. Ang boto po natin mula kay attorney 1, 2, 3, 4, 5. Laban sa boto ni Nats na 1. So 5:1. And we're democratic. Yan. Yan ang nagbibigay ng demokrasya. Yung kanya-kanya nating opinion. Hindi ibig sabihin na may talo o may panalo. Ang ibig sabihin nito, ang kaisipan ng mga Pilipino bukas. Kaya ang advice natin sa mga Pilipino, kung meron kayong hindi kautak, hindi ibig sabihin nyo na sisirain nyo na yung tao habang yun na naging mission. Ko ng opinion pa-cute. Tama si attorney kasi cute na eh. Tama naman. No. Yan lang ang tumalo sa bigote ko. Gumagaya lang ako kay Senator. Dama naman yung bigote niya. No. Gumagaya lang po tayo kay... Gumagaya lang po tayo kay... Yan ho talaga. Alam niyo kung sino idol ni Daniel Padilla? Eto. Kung may idol po ako, si Senator yan. Pero kanina, gusto ko lang malaman ninyo na mabait po si attorney ha. Hindi po totoo yung sinasabi nila na abusive. Ewan ko ba naman dito kay Ma'am Aliyah, pagkasabi ng abusive husband, sa'yo tumingin eh. Maraming salamat po. Salamat na kayo. Opo. Sana makarating sa plenaryo. Sana makarating man lang sa Allah. Maraming umaasa. Alam nyo, ang Senado, dapat lahat ng bagay nakakarating sa plenaryo. Lalo na yung mga ganitong issue. Wala naman, magandang issue to na pag-usapan. Mali yung mga, pag may issue, wag natin pag-usapan yan. Ano to, showbiz? Pag mga ganitong klaseng social issue, pag-usapan natin. At huwag kayong maging masyadong mga judgmental. Huwag masyadong magpakatalino. Kailangan laging practical lang. Practical, yung mga desisyon natin na makakabuti para sa lahat. Hindi makakabuti lang sa akin itong makakabuti sa akin to eh. Pambira. Pagka ganun ng issue, walang mangyayari. Kaya itong divorce issue na to, huwag niyong hayaang mamatay. Pag-usapan natin.
Hindi dapat puso sa Pilipinas. Hindi, patayin natin yung issue na yan. Takpan natin yung issue na yan. At tarantaduhan, mananatili tayong mga ungas. Kaya kailangan ano lang tayo lagi. Open tayo sa lahat ng usapan. Yun lang lagi. Kaya yung mga ibang bansa nga, walang ginagawa, kundi magbukas ng puro dialogue. Talagang ganun dapat. Usap lang tayo. Sayang naman yung kinape. Sayang naman yung chinokulig. Kung magkakasama nga kayo, text na kayo ng text dyan. Kwentuhan kayo. Ha? Salamat. Salamat.